Praise the Lord. Amen. Mayong buntag kaninyong tanan, mga minahal ko mga kaigsunan. At taod na nga medyo wala gid ta maka-communicate o wa ko makapadala og mga video messages sa inyo ha apan na karon buntaga akong gipasalamatan ng Ginoo nga iya akong gihatagan og higayon nga at least sa pipila ka gutlo makapaabot ko sa akong mga pagtimbaya kaninyong tanan kabalo ang Ginoo nga hilabihan gyud namo ka miss kaninyong tanan mga igsoon apan salamat nga bisan sa mga pagsulay nga nag-abot sa atong mga kinabuhi ang Dios kauban nato gihapon. Nagpersonal nga ako nagapasalamat sa inyong pagpaluyo sa atong buluhaton diha sa pagdumala ni Pastor Philip Mahadukon o sa akong mga anak usab dihang tanan. Salamat kaayo kaninyong mga faithful saints of God. Ang akong prayer na panalanginan gyud kamo sa Ginoo nining katapusang mga adlaw. Og alang sa tanan labi na gyud sa akong nanay ug sa tanang mga mothers, happy Mother's Sunday, and I really do believe that the Lord will continue to bless all of you as you remain faithful to the Lord, and that is the promise of God. Amen. Bahin diri sa amo sa Canada ang Ginoo nagapanalangin, we will be celebrating our first year church anniversary this coming May 20, 21 and 22 this year to 2011 o sa Reverend Gordon Mallory, Sister Mallory among makauban o daghan nga mga bisita namo mga iso na excited nga maga-join sa mua. Salamat kayo sa inyong mga prayers o salamat sa kanunay ninyong paghinumdum usab kanamo diri. O amen, ang Diyos magapanalangin gyud kaninyo. I am excited nga one of these days I can go back there and have fellowship with you mga igsoon sa daghan pang mga buluhaton nga ipiyal sa Diyos kanato. Ang pinaka-importante lang nga butang nga akong masulti maong kinahanglan magpadayon ta sa Ginoo, no? Kinahanglan magpagamit kita sa Diyos. Amen. Mao nay pinaka-the best gyud sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga we are willing to say yes to the Lord. Bisag asa ta niya dadon, asa ta paingon, ang atong future naa sa iyang mga kamot. Kay siya man ang atong Ginoo. Amen. O sa among kinabuhi, napasalamatan ako ang Diyos nga we have this wonderful opportunity to be a missionary here in Canada and North America. Ingon sa gisaan sa Diyos nga iyang pagabuhaton ining katapusang mga adlaw. Amen. Og daghan patag mga istoryahan pero ang atong time mubo ra man gyud kaayo. Akong paningkamutan nga maka-share kaninyo pipila ka thought, no? Pipila ka mga panghuna-huna nga akong gituohan nga mauni gusto sa Dios nga atong mahibaluan. Labi na kaninyo nga mga baguhan pa nagapangalagad sa Ginoo, hinaot nga kini maayo nga pagsugod alang kaninyo o nga kini nga pagpili nga inyong gihimo sa pag-alagad sa Dios maayo gyud kini nga butang. Amen. O we are really believing God for the great move of God here in Davao City o nga ang pagsugwak sa buluhaton sa Ginoo diri tungod kay naa kamo nagapaluyo sa buluhaton sa Dios. Ang inyong mga prayers, ang inyong mga financial support dako kay na siya kahimuan mga igsoon. O ang blessing sa Ginoo alang kanatong tanan. Busa nining taknaa karon sa pagkakaroon Sister Nelly na sila'y lakaw na sila'y mga visitation nga ginahimo. So I'm just here alone in my house. So amen, nakahigayon ko mga igsoon nga maka-share kaninyo sa pulong sa Ginoo. O bago pa lang na human-human ang winter dere mo na nga medyo nag-adjust po mi sa weather, gikan sa grabe katugnaw niya karon medyo init-init na sa gawas, medyo ga-enjoy na mi sa sunshine. Alright? O sa pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon diri sa Mark chapter 11, mga minahal kong mga kaigsuunan, may nindot nga thought nga gusto nako nga inyong hinumduman diri, no? Inyong mamatikdan, inyong tan-awon. Diri sa Mark chapter 11 verse 1, nag-ingon siya diri, and when they came nigh to Jerusalem and to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, amen, he sendeth forth two of his disciples and said unto them, go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied whereon never man sat. Loose him and bring him. Right? And if any man say
and to you, why do ye this? Say ye that the Lord hath needed of him, and straightway he will send him hither. Ay, nagustuhan ako ni nga punto, mga minahal kong mga kaigsuunan, tungod kay diri ang atong Ginoo, he is preparing to have a triumphal entry in dito sa Jerusalem, right? Unya makita nato diri ang preparation nga ang atong Ginoo mismo nagsugo sa iyang mga tinun-an sa iyang duha ka mga disciples. He said, go your way into the village over against you, and as soon as he entered into it, ye shall find a colt, o sa Bisaya ginatawag nga asno. Makita nimo tong asno nga wa pagyud masaki ni bisan kinsa nga tao. Matud pa niya, amen. Makita nimo diha og sa diha nga imo kining makaplagan, if any man say unto you, why do ye this? Say ye that the Lord hath needed of him, and straightway he will send him hither. Wow! Nindot ka punto mga igsoon, kay ginaingon diri sa balang kasulatan that the Lord needed the colt. Nagkinahanglan ng Ginoo sa colt, amen, nga iyang pagasakyan. Oh, hallelujah! This is a very wonderful point right now, nga kung ang Diyos sa iyang triumphant entry, nagkinahanglan siya ug masakyan nga colt. Amen. Nagkinahanglan ang Diyos sa colt o sa asno nga iyang masakyan. The same thing. Amen. That the Lord is needing you and me in these last days for the great mission that the Lord is going to do. Amen. Magkaroon og revival, magkaroon og dakong paglihok sa gahom sa Diyos, but He will use you and me. He will be using human being like you and me, an ordinary human being, but the mighty hand of God can be upon us and He can use us in a mighty way. Amen. That is the good point that I have here today. Amen. And also in verse 4, and they went their way and found the colt tied by the door without a place, where two ways met, and they loosed him. I like this one. Amen. Nindot kayo mga igsoon nga ang maong colt na wa pagitaw nga nakasakay nini, naa siya sa crossroad, nasa crossing mga igsoon. Amen. Og nga kini nga punto, I am thinking that a lot of us right now, we are in a crossroad of our lives. Amen. Naa kita sa crossroad. The Lord is calling you and me, but we need to decide. We need to be willing to say, yes, Lord. Hallelujah. Unsa may atong pagpili. Hinumduman nato mga minahal kong mga kaigsunan, nga ang Diyos dili pwede nga mupugo sa tuwa. Ang atong pagpili, importante. It's our decision. Amen? He cannot decide for you. I cannot decide for you. Decide it yourself. Mga igsoon, duha ka dalan. Amen. Imo bang pilion ang malapad nga dalan? Ang dalan paingon sa kalaglagan? Ang dalan sa kalibutan? Mga igsoon, o pilion ba nimo ang dalan? Bisan og masigpit apan magagiya kanimo, maghatod kanimo sa kinabuhi nga walay katapusan. Praise the name of the Lord. Amen. Gusto lang nako mga igsoon nga emphasize kaninyo karong buntaga, the day when you make a choice in a crossroad of life. You're listening right now. I don't know your decision. Probably this is your first time to attend the service. Amen. Atong milabayng simana, naimbitahan ako mga igsoon kami ni Sister Nelly nga mo preach sa another city sa Slave Lake, nagkaroon ng crusade. And I saw people, amen, praise the Lord, kneeling down at the altar, crying out to God. Amen. God, I want to be right with you. Mga igsoon, they are hungry for God. Anywhere in the world, there are a lot of people who are hungry for God. Amen. Busa karong takna. Amen. Praise the Lord. Gusto nako nga ihatag kaninyo kini nga point, kini nga punto inyo kining timan-an. You are now in a crossroad of your life. And the Bible said there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ang dalan mga igsuon, ang dalan nga lapad, padulong sa kalaglagan. Naadiha ang tanang buhat sa kadautan,
na hinumduman ninyo mga igsoon kung giyon sa pagsulti diya sa libro sa Galatians chapter 5, unsay giingon sa Biblia. Galatians chapter 5, I believe sa verse 19, ang naging siya diri, og dayag kaayo nga mga buhat sa unod nga mao kini, pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubuho, kapungot, iyayahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudya kag bahakhak, ug ang mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako nang pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ang dalan sa kalibutan mga igsuon, ang dalan sa kasalanan terribly, makalilisan, paingon sa kamatayon, paingon sa pagkahinukman sa silot. Amen. Ang dalan, sumala pa sa libro sa Episo, mga igsuon, sa inyong mabalang kasulatan, I think mabasa ninyo sa Episo, in your Bible, the book of Ephesians chapter 5. Okay, tanaw na ito sa Makadiyot, book of Ephesians chapter 5. I believe sugdo nato na siya sa pagbasa sa verse 3, 5:3, nagaingon siya dinhi. Apan ang pakighilawas ug ang tanang kahugaw o kadalo. Timani kini, kahugaw o kadalo, ayaw gayud ninyo kini pagisguti, sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. Ang kahugaw ug ang kadalo dili angay nga hisgutan sa mga balaan. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mga mahilas nga mga katistis, mga butang kini nga dili angay, kundili himuha hinuon ninyo ang pagpasalamat kay inyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makihilawason o mahugaw o taong dalo, di man na o taong dalo, amen, nga sa ato pa tigsimbag mga Dios kung usa day ka tao dalo tigsimba na Dios mga igsoon. Amen mo na ang Biblia nagapahinumdum ka nato nga kini nga dalan mga igsoon paingon gayud sa kalaglagan. Oh, you are now in a crossroad of your life, ladies and gentlemen. If you're listening to me right now, you need to decide for you. Amen. Kini ba nga dalan ang atong subayon? Kini ba nga dalan ang atong sundon? Amen. Praise God. Ang uban ka nato, diha kaniadto. But the Lord is leading us to a new way. Jesus is the way. He is the way. And I want you to know that way this morning. Amen. He wants to bless you with a brand new life in a way everlasting, mga igsuon nga atong pagasundon. Praise God. Busa nining takna karon. Amen. Ako mong padayon ako magadasig kaninyo. Amen. Sama sa atong gibasa kaganina. Amen. Nga kining sa verse 4 ganina, and they went the way and found the colt tied by the door without a place where two ways met, and they loose him. And a certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt? And they said unto them, Amen, even as Jesus had commanded, and they let them go. And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him, and he sat upon him. Mga young people, mga ladies, mga men, praise the Lord, pagkamaayo nga butang, nga sa atong kinabuhi, we make ourselves available for the great work of the Lord. And we are willing to give everything to Him. Amen. Ang mga tao tanawa, ilang gibutang, ang ilang mga sinina, praise the Lord, ilang gicast ang ilang mga bisti, praise the Lord, and they spread their garments in the way, sa dalan mga igsuon, and others cut down branches off the trees and strew them in the way. And they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna! Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
I want to choose this way to praise God in my life. Hallelujah. Bahala ko sa isulti sa mga tao. Bisag